Okay, try ko lang slideshow kung uubra. Yan po, meron. Nawala po, Dok. Hindi pwede slideshow. Ba't kaya? Okay, o ganito na lang tayo muna. Let me know kung maliit ha. Sorry, hindi ma-slideshow eh. Okay, so I do hope yung sino-sino ang mga nasa bahay, ay nasa school ngayon. Sino-sino ang mga nasa school? Tatlo lang? 4. Okay, so baka naka-devices, naka-cellphone. So kayo na bahalang maglaki ha. Yung mga nasa bahay, I know mga naka-tablet kayo. So bahala na kayo, malalaki na kayo. Okay, so let's start. So ngayon nagkita tayo uli, and ang topic naman natin ngayon ay hindi na puti o hindi na light. So this time, research na. Okay? So this is research 1. So I would like to welcome everyone since hindi tayo nakapag-meet before. So meron tayo mga hahabulin na na mga lessons. So I do hope that you will bear with me, at yung mga natutulog, okay, gumising kayo. Okay, kasi pag next time na magkita tayo, meron tayong quiz about this one. Okay? So, ano po ang mga learning objectives natin for this particular module? Number 1, explain the ultimate purpose of research. Ano ba purpose ng research sa atin? Imbibe the qualities of a good researcher. So kayo po ay mga researchers, ano ba dapat ang qualities ninyo? Okay? Describe the scientific process of conducting a research and the fundamental concepts involved in a scientific investigation. Okay, so dito, since this is a scientific investigation, hindi pwedeng bukas gusto ko nang mag-data gathering. So hindi po. So step by step po ito, at meron po tayong susundin na protocol. Okay, and number 4, formulate ideas as to how one can use research in the field of optometry. Okay, so I know na nagkita na kayo ng laboratory. Tama ba? Nagkita na kayo ni Doc G sa laboratory. Yes po, Doc. Okay, so meron na kayong mga nasa isip na mga topics at nakapag-group na kayo. Tama ba, Joseph? May groupings na kayo? Opo, Doc. Yan. Okay, so since may groupings na kayo, I do hope lang as much as possible, i-maintain nyo lang po yung groupings ninyo within the clinic team. Okay? Within the clinic team, kasi po, parang medyo mahirap. Kunwari, B1, sana B. Tapos yung mga grupo ng B1 among yourselves. Pero kung hindi naman magagawa, okay lang. Pero as much as possible sana, kasi pagdating ninyo ng third year, ng research 3, okay, mapupunta kayo sa same group at maghihiwa-hiwalay kayo, kasi kung hiwalay yung, kunwari yung B nandun sa section C, or B nandun sa B1 yung isa. So medyo mahihiwalay kayo ng groupings pagdating sa research, ay pagdating sa internship. Okay, kasi yung groupings nyo ngayon magmula first year hanggang first year, research 1, research 2, research 3, pare-pareho po yung groupings niyo sa laboratory. Okay, pero kung hindi naman pwede, okay lang, basta sana within the section. Okay? And so yun nga, ito po yung mga learning objectives natin. Okay, so ano ba ang research? Alam ko nung kayo po ay nasa grade, hindi pala grade, junior or senior high school, nag-research na kayo. So baka nga nag-research pa rin kayo nung kayo ay first or second year. So I don't know, okay? Pero I know nakagawa kayo ng research. So meron na kayong background about research. So yung English word na research was derived from an old French word, recherche. Okay? Recherche, meaning to investigate thoroughly.
to search and search again. So pag sinabing to investigate thoroughly, lalo na sa atin, scientific ang research natin. Hindi po naman ito market research. Okay? So scientific ito, this is you need to follow protocol. So pag sinabi nating protocol, step by step yan at meron pong ethics consideration dito. Okay? So dadaan po tayo sa ethics committee ng CEU para masabi na you may continue. Sila po yung magbibigay ng go signal sa atin, ang ethics committee ng CEU go signal para po mag-start na kayo ng data collection. Okay? But the goal of Research 1 for this semester is for you to come up with a proposal. Okay? So, kailangan po ninyo ng research proposal at sa finals, kailangan po ninyong i-defend yung inyong proposal na yan. So, that is why Research 1 is here, the lecture part, para ituro sa inyo or reviewin kayo how to write chapters 1, 2, and 3. Because chapters 1, 2, and 3 are included in the proposal. Okay? So, research is a requirement. Hindi kayo graduate without research. Okay? So, ano pa po? Pag sinabi nating research, ibig sabihin to search and search again. Okay? So, ano ibig sabihin ng to search and search again? Ma'am, di ba sabi ang research must be original? Okay? Kailangan Nobel ito. Yes, sabi talaga naman, dapat original ito. Kayo dapat ang gumawa. Pero pag sinabing to search and search again, so ibig sabihin meron ng existing research. Ayan. So may existing research na example about amblyopia. Okay. Ma'am, gusto uli namin gumawa ng research about amblyopia. Yung gusto naming itry itong particular na management namin, okay, or treatment for amblyopia. Pero nagawa na po nung isang grupo. Okay. Pwede pa rin po ba kaming gumawa uli? Okay, so nakalagay dito, research to search and search again. Yes, pwede kayong gumawa as long as dun sa research na yon, okay, na kung saan nyo ipapattern yung inyong research, hanapan nyo siya ng limitations. Pag sinabi nating limitations, yun yung weakness ng research nila. Namin makikita yon. Pwede nyo makita yun sa chapter 1. Okay, so this is nakalagay, limitations of the research. This is limited only to subjects whose age ranges from 7 to 10 years old. So ibig sabihin, yung kanilang management plan for amblyopia ay kinonduct lamang among subjects na among amblyopic subjects from 7 to 10 years old. Hindi ito na-try dun sa medyo mas mababa, mas earlier ang stage, or mas ang age ay greater than 10 years old. Ano pa, saan nyo pa makikita yung limitations ng research na yan? Pupunta kayo sa chapter 5. Okay? So kung kayo po ay pinaghahanap na, pinagli-literature review na kayo ni Doc G, at sa tingin nyo ay may katulad yung research na gusto ninyo sa mga previous researches, pumunta po kayo sa library. Makikita nyo po yun, yung mga undergraduate researches, parang sa CDL yata yun. Punta kayo sa CDL, yung lumang library doon. So, doon yata siya. So, tapos kunwari, itong particular research na to ay gusto namin to ng group namin eh. Kaso may kapareho na pala kami. You try to read that particular undergraduate research or even yung mga published research na. So tingnan niyo po siya at tingnan niyo sa chapter 5 yung recommendations. Okay, so makikita niyo dun sa chapter 5 sa recommendations na nakalagay dun recommendations for the future researchers. Yan, for the future researchers kayo yun. So, kasi baka gusto niyo pa uling gumawa ng ganong research tapos nakalagay yung mga recommendations nila. Example sa recommendations, yung research pa lang yon ay 30 subjects lang. Parang gusto nila na inire-recommend sa future researchers na damihan yung subjects. So yan, pwede niyong gawin yan. What else? Ginawa pala yon among females only o kayo gawin nyo among males. Okay? Ano pa? Ginawa ito among 7 to 10 years old only. Kayo gawin nyo more than 10 years old. So, yun ang sinasabi kong to search and search again.
Okay, so hanapan nyo po ng limitations or weakness ang isang research at baguhin po ninyo. Hindi naman baguhin, i-improve po ninyo. Okay, so baka para doon, ito sinasabi ko, ito para doon sa mga researchers na wala pang maiisip na topic. So baka gusto nyong pumunta sa undergraduate research. Sa first floor yata ito ng CDL. Nandun na po pinadala na ni Ate Jack yung mga hard copies ng mga undergraduate research ng mga since siguro 2 years ago nandun. Yung last year wala pa. Okay, so I do hope na intindihan nyo yung sinasabi ko, ha? Okay. So ang research meaning looking for an answer to a query using the most logical and valid method. Okay? Guys, scientific research po tayo, ha? Kaya kailangan po natin ng logical and valid method. Okay. So, research means a hunt for the truth, an art of scientific investigation. Okay, para kayong mga pag sinabing researcher yan. Pumunta lang sa library, researcher na. Okay, so ang ibig sabihin, kunwari, saan ka pupunta sa library? Magre-research. Wow, isa ka ng researcher. Okay, so pagka sinabi nating research, so it entails time. Kasi mahaba yung pagdadaanan mo. Hindi yung pumunta ka ng library ng 9:30, lumabas ka ng 9:40, nag-research ka na. So, hindi yun, ha? So, maaaring nag-literature review ka. Yun ang tawag doon, okay? Nag-review ako ng literature about dun sa mga topics. Nagbasa ako ng libro, okay? So, kasi hindi ibig sabihin pumasok ka ng library, punta akong library, magre-research ako. Hindi ibig sabihin. Ang research entails more time, kaya nga ang research ninyo ay 3 semesters kasi medyo mahaba po. Okay? So, research is consists of asking a question that nobody has asked before. Ayan. So, kunwari, very original yung research niyo, wala pang nakakagawa nun. Kayo na. Okay? Walang nagtanong nun. Or pwede rin naman na yun yung limitations ng research ng previous. Okay? What else? Doing the necessary work to find the answers. So pag sinabing necessary work, may protocol po dito. Even ethical protocol meron din. Okay? And communicating the knowledge you have acquired to a larger audience. So hindi lamang po natatapos yan sa data collection, magpapastatistics kayo, yung pinastat ninyo ay i-interpret po ninyo for chapters 4 and 5, kailangan nyo rin pong i-communicate yung result po ng research ninyo to your co-researchers. Kaya nga tayo merong SBIR. Ano ba yung SBIR? Search for the best undergraduate research. That is a colloquium or that is a form of communicating the results of your research. Kayo yung larger audience. Okay? So, pagdating po ng research tree natin, pagdating ng ng research tree, okay? Pagdating po ng research tree, ang goal naman ng research tree sa 6th year ninyo, first semester, is for you to defend your research. Okay? And that is a way of communicating. Okay? Communicating the knowledge you have acquired to a larger audience. Okay, ano pa yung larger audience? Kunwari, nag-SBIR na kayo, graduate na kayo kasi natapos nyo na yung research. Pwede nyo pa pong i-publish yung research ninyo. Pwede nyo isali or hindi isali. Tama, pwede kasi may mga call for research, kunwari sa IPAW and other organizations ng OPTO. So, pwede nyong yon, okay, with the permission, kailangan nyo lang ng permission from CEU. Okay? Kailangan po ng permission from CEU kasi this is a requirement. Okay, galing kayo. Itong requirement na to ay sa CEU naganap. So if you would like to present your research to national, local, or international forum, so you need to ask permission from the School of Optometry that you will present it. Okay? Sige. Next po. Ayan, research is systematic investigation, meaning scientific siya. Okay, into a study of materials and sources.
Okay, so pag sinabing materials and sources, that includes the research subjects and the context. So ito po yung data collection. Okay, in order to establish facts. Okay, so pag sinabi nating established facts, principles or generalizable knowledge. Okay, so kailangan yung ang tawag nito, i-explain, okay, yung mga materials na nakuha ninyo na nag-undergo ng scientific, ng statistical process. Nagpa-stat kayo, in-interpret nyo, so nakakuha kayo ng facts and reach new conclusions. Okay, so ito po yung mga results po na makukuha ninyo. Okay, so itong definition na ito ng research, it entails the whole chapters 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Okay, research, filling in knowledge gap. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano po ba yung knowledge gap? So pag sinabi nating a knowledge gap, it is a question or a problem that has not been answered by any of the existing studies or research within your field. Ito yung sinasabi kong research gap. Kumuha kayo ng limitations or weakness ng isang research. Okay, ito yung sabi kong to search and search again. Ito yung sinasabi ko kanina nung about yung amblyopia example. So, ang limitation ng research nila ay among female lang ginawa. So, there is a knowledge gap. Hindi nila ginawa sa mga males. Okay? So, kayo gagawin nyo sa male. Yun ang knowledge gap natin. Sa female lang ginawa. Okay, sa female lang ginawa o kaya naman sa younger age lang ginawa. How about 10 to 16 years old, 10 to 14 years old? Okay? So yan po yung filling in knowledge gap. Pwede pa rin yung ulitin yung ibang research provided meron ka pong fill in na knowledge gap. Okay? So pag sinabi nating research gap, ito po yung missing information. So you need to fill the gap para mabuo yung topic na yon about example amblyopia. Hindi lang sa undergraduate research kayo ng opto ha. I know very rich yung mga undergraduate research natin. Pero pwede rin po kayong mag-research sa mga international mga published international studies. Okay? So yon kasi po na-publish na yon eh. Okay, how do we find the research gap? Okay, you do a systematic review of existing literature relevant to your area of research. Ayan yung pinapagawa ngayon ni Doc G ngayon. So, literature review. So, local or international research. Okay, mag-review kayo and reading review articles on a particular area of research is the easiest way to understand the gap in research in a short time. Okay, kung ano yung topic ninyo, mag-search kayo ng mga articles, mga journals, ng mga optometry journals para mas makita at hanapin ninyo, oy, may tungkol sa amblyopia ba dito? Wala. O, next journal. So, ganun yung pinakamabilis. Okay? So, not only mga journals, but also mga references. Kasi hindi lang naman puro journals. Kailangan nyo po ng mga books, optometry books to back up your research. Okay? So, ito na yung sinasabi ko. How to find a research gap? Pumunta kayo sa mga limitations nila nasa chapter 1. Mga controversies or contradictions in the literature. So, sinabi nito, ito ang resulta nitong research na to ay ganito. Itong research na ganito ay, kunwari itong isang research with significant difference. Itong naman without difference. So, search nyo yun. Sorry, wala na pala akong pang background noise. Okay? O, ito yung sinabi ko, focus on the recommendations for future research or conclusion section of existing studies in the research or review. Okay? So, dito po kayo titingin. Okay? You can fill the gaps by providing new evidence, arguments, or insights that contribute to the advancement of the field.
Kasi baka nakaligtaan yan ng mga former researchers. Ikaw ay may mga evidence ka, may gusto kang i-present na arguments or mga insights ka na pwedeng mag-bridge ng gap. Okay, so pwede naman yun pagsimulan. Okay, what are the purposes of research? Bakit ba tayo gumagawa ng research? Aside sa ito po ay isang graduation requirement. Okay? Just like clinic, meron po tayong requirement. Okay? So, ito nga ay ang clinic 2 semesters lang. Ang research po natin 3 semesters. 'Di ba? Okay? So, kaya ito po yung main purpose. The main purpose of a good research is the preservation and improvement of the quality of human life. Okay? Definitely. Okay? Hindi naman kayo gagawa ng research para pahirapan pa. So, kailangan i-improve natin kung ano yung mga existing procedures. Ngayon, kunwari gusto nyo mag-innovate ng mga bagay-bagay, kailangan for the improvement. Hindi yung ito phoropter head to. Kasi gagamit po kami ng prism. Okay? Gagamit kami ng prism. Mag-i-improvise po kami ng phoropter head. Yung in-improvise yung phoropter head ay mas mahirap pang gamitin kaysa dun sa existing na phoropter head ay hindi iyon improvement of the quality of human life. Kasi unang-una sa paggamit pa lang, pinahirapan nyo na yung subjects ninyo. Okay? So, kunwari, meron kayong gustong i-propose. Okay? So, gusto nyong mag-produce ng isang eye drops o kaya naman panglinis. Okay? So, pero mahapdi yung pinopropose ninyo, baka hindi maka-improve yun. Okay? So, kailangan ito po ang main purpose niya for the preservation and improvement of the quality of human life. Okay. So, improvement, alam nyo may mga gumawa yung cane. I don't know if umattend kayo yata yung search for the best undergraduate research na audience nun. May mga gumawa ng cane for low vision patient. Yun, na-improve yung quality of human life nila doon. Na-improve. Kasi meron ng voice command. Okay, so nasi-sense pa nila, may sensor pa kung ano yung mga obstacles na kakaharapin nila ng mga low vision patients. Okay, to discover new facts. So pwedeng bagong-bago yung research ninyo. Isa sa mga purposes ito. So pwedeng makadiscover kayo ng vaccine na effective for COVID. Yan. So, it's to discover new facts. Number 2, to find answers to problems which are only or partially solved by existing methods and information. Ito sinasabi ko sa inyo kanina. So, partially solved lang siya. Gusto ko siyang gawin uli. Gusto ko mas marami ang subjects para tingin ko na mas masosolve natin ito. Number 3, improve existing techniques and develop new instruments or products. So this is for innovation. By the way, who amongst you ang innovation? Please raise the hand of the research leader for innovations. Raise the hands. Research leaders lang po. Walang innovation sa inyo? Mga devices, wala? Formulation ng mga products? O wala pa kayong naiisip? Joseph, may naisip na ba ang grupo? Yes. Miss Isabella. Doc, kami po sa group namin, assistance device po, innovation po. And innovation. How about yung group ni Joseph? Doc, improved trial case po, Doc, and Ayan na, retractable ruler po. Okay, so improve yan ha. Baka yung improve na yan mas mabigat pa. Yung improve na yan mas malaki pa. So kailangan mas maganda. Okay? Sige. Yan, yung sinasabi nating improve as existing techniques and develop new instruments. So innovation ang sinasabi dito. Okay, next, to provide basis for decision making in business, education, industry, government. Ito, mga yung mabibilis na research na kunwari merong problem sa business na to or sa education. So baka action research ang kailangan gawin para ma-solve agad yung problema ng mabilisan. Yung po yung tinatawag nating action research.
Okay, what else? To satisfy the researcher's curiosity. Di ba parang curious kayo? So sila Mr. Marcera, curious. So, is it still possible na paliitin ba, gawing compact? So, kailangan nilang i-satisfy. Kunwari, meron pa bang mas improve na pang eyelid scrubs or eyelid wash? So, yun yung curiosity nila. So, pagbigyan natin kung ano po yun. Okay? To improve educational practices. So, sa sa field ng education, to promote health and prolong life. So, ito tayo to promote health. Okay? And number 8, to make life easier, better, and more comfortable. So, yun yung lagi nating iisipin ha. Ito ba ay napabilis ba natin? Napaigi natin? At mas comfortable gamitin yung mga gusto ninyo. Kasi kapag ka ito po ang nangyari, maganda yung mga innovations and also kung ano pa yung ibang research na gagawin nyo. So, kailangan pang pa-improve, okay? Pampabilis, pero dapat accurate. Kaya nga mag-undergo kayo ng data collection at yung mga na-collect ninyong data ay mag-undergo ng statistical treatment. Okay? So ito po, this will be discussed by Doc Carol, yung importance of research. Okay? In general, kasi baka madoble lang ako. Okay, in the field of optometry naman. Okay? So kayo gusto nyo yung enhanced clinical practice. So ito yung sinasabi ko na mga mag-i-innovate po kayo. So baka gusto nyo mag-innovate. Okay? So to enhance the clinical practice. Okay. Hindi lang naman innovation, pwedeng technique o kaya naman ay procedure, okay, sa paggawa ng isang bagay. Number 2, developing innovative treatments. Yan yung dry eye. So parang sabi natin before, yung dry eye, mag-warm compress ka lang. Tapos nagkaroon ng mask. So ilalagay yung mask. Papainitin nyo yung mask sa tawag nito, sa oven. Tapos, ilalagay na dito. Ito ngayon, so even sa office, even sa clinic ng optometrist, pwede ka nang gumawa ng treatments. Okay? So, ito yung isang example. So, maaaring nag-produce sila ng device para nag-develop sila, nag-innovate sila. Okay? Pwede rin namang bagong therapy. Okay? So, pwede rin namang bagong therapy, yung mga bagong vision therapy, pwede yon. Okay? So, early detection and prevention. So, ano yung pwede ninyong way para ma-detect at ma-prevent yung mga problems sa mata? Contact lens and visual aid advancements. Okay? So, may mga contact lenses po tayo na nakakapag-monitor na ng IOP. Yan. So, bagong mga innovation yan. Nakakapag-monitor ng sugar level. So, yan. So, baka gusto nyo ng mga ganon, yung contact lens and visual aid advances. Okay? Public health impact. So, pupunta kayo sa mga remote areas, so yung mga malalayong communities, and to determine anong problem nila doon. Bakit hindi sila nare-reach agad? Okay? Yung mga anong tawag dito? Mamaya isipin ko kung anong tawag. Customizing treatment approach. So baka gusto nyo mag-customize ng treatment approach, pwede rin naman yan. Okay? Contributing to interdisciplinary collaboration. So pwede kayong makipag-collab. Okay? Sa ibang college. Pero mukhang mahirap sa ngayon, pero yung talagang research, pwede kayong makipag-collab sa mga ophthalmologists. Okay? O kaya naman pwede kayong makipag-collab sa mga behavioral optometrists. Yan. So, pwede kayong magkaroon ng collaboration with internists, kunwari mga endocrinologists. Kunwari ang research ninyo ay about systemic disorders, diabetes, hypertension, thyroid disorder. So, ganun yung mga ninyo. So, pwede kayong makipag-collaborate with them. Okay? Validation of clinical protocols. So, kunwari, may mga existing clinical protocols tayo, yung 21 visual steps natin. Gusto nyo ba siyang i-validate? Okay?
wow, ang dami nyo i-validate dito. So kunwari isang step lang, so gusto nyo ba siyang i-improve or i-revisit siya, pwede rin naman. Pero medyo mahabang discussion yan. Okay, let's now move on to characteristics of a good research. Ano po ba ang mga characteristics of a good research? Ayan, sa dapat nandito yung research ninyo ha. Number 1, research is systematic. So dapat systematic. It follows an orderly and sequential procedures that leads to discovery. Okay, step by step. So ngayon ang gagawin po muna natin chapters 1, 2, and 3. O, hindi lang ganun ha. What constitutes chapter 1? So tuturuan ko kayo uli or i-review ko kayo kung paano magsulat ng chapter 1. Bawat portions ng chapter 1 i-discuss natin para maayos po yung chapter 1. Ma'am, bakit po kailangan pang sulat na lang po kami. Kasi isasubmit po natin ito sa Ethics Committee ng CEU. So sa kanila, lahat yon ang tawag nila sa chapters 1, 2, and 3 ay research protocol. Okay? So, research protocol, pag sinabi nilang submit your research protocol, and that constitutes chapters 1, 2, and 3. Okay? So, research is systematic. Titingnan nila kung talagang systematic ba yan. It follows an orderly and sequential procedures. Okay? Number 2, research is analytical. There is a critical analysis of all data used so that there is no error in interpretation. Kaya kailangan po natin ng official statistician from CEU. Okay? Kasi analytical po ang research. Merong critical analysis of the data. Ma'am, anong data? Kunwari kayo, kukuha kayo ng data. May mga subjects kayo. Pwedeng yung subjects nyo ay mga taong gagawan nyo ng procedure, gagawan nyo ng mga test, o kaya naman mag-validate ng mga innovation ninyo. Okay, kunwari ay mga engineers, mga optometrists ang magva-validate ng inyong device na gagawin. So kailangan mag-undergo pa rin po yun ng statistical analysis. Kaya nga sabi natin, research is analytical. Research is objective, unbiased, and logical. Anong ibig sabihin nun? Okay? So ibig sabihin, objective, kung ano yung lumabas. Okay? Kung ano yung nakita ninyo, anong resulta ng statistics, iyon na po yun. Walang biases dito. Paulit natin. Okay? Kailangan nating, gusto ko ang lalabas dito ay with significant results. No significant result ang lumabas. Pabago natin. Baguhin natin yung mga resulta. Bawal po yun. Okay? Yan po ay falsification or alteration. Okay? Alteration of data. And that is a major offense sa CEU. Nandun po yan sa Life at CEU. Ay, hindi na tayo dito, research na natin to, hindi na tayo covered ng Life at CEU. You are still covered by the rules and regulations of CEU ha, even sa research, even sa clinic. Okay? Research employs hypothesis. So pag sinabi nating hypothesis, this is a scientific guess. So meron kayo dapat na hypothesis. Okay? Kasi yung hypothesis na yan, ang tinitest po ninyo in doing research. Okay? It is used to guide the investigation process. Research employs hypothesis. Number 5, research employs quantitative or statistical method. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Data, your raw data, yung mga makukuha nyong data na kayo mismo ang nag-gather, they are called raw data. Okay? They are transformed to numerical measures and are treated to determine their significance or usefulness. Okay? So, ipapadala po ito sa statistician. Tapos, yung raw data na yon will be transformed into information. Okay, for a while.
Okay? So, research employs quantitative or statistical method. What else? Research is original work. Dapat lang. Oh. Ma'am, original pa rin po ba yon? Katulad po kami no 3 years ago, may nag-conduct ng research na ganito. Pero nakita po namin yung research gap. So from the research gap, gagawa po kami uli ng bago. Hindi nyo kukunin yung data nila. Kayo mismo ang gagawa. Kasi kailangan po dito ay primary sources. Hindi yung mga data nila dati kinuha ninyo. Okay, hindi po. Primary sources, kayo po uli ang gagawa. Or first-hand sources, not from secondary sources. Kunwari, ito po yung research ng former Opto. Kunin po namin yung mga data at dadagdagan na lang po namin. Hindi pwede. Kailangan kayo po lahat ang gagawa ng bago. Okay, research is done by an expert. Aba, expert na ba kayo? Okay, researcher use valid procedures, valid data gathering instruments. Ma'am, hindi pa po pala kami pwedeng gumawa ng research. Pwede kayong gumawa ng research. Okay? Meron namang mga experts na mag-guide sa inyo. So, example ng expert, you may have your consultant. Kunwari, yung consultant ninyo ay pwedeng from Opto, from outside na mga specialist sila. Kunwari, ang gusto ninyo is about strabismus, ang research ninyo, you may consult mga orthoptist. Okay? So you may consult them. They are the expert. What else? Who else? Your advisors. Your research advisors are are the experts. Guys, pagkatapos po ng defense ninyo, proposal defense, bibigyan po kayo ng mga advisors. Okay? Who else ang mag-guide sa inyo? Ako, si Doc G. Okay? Kaya makakabuo po tayo ng research. We are part of your work. Okay? Research is accurate, investigation, observation, and description. Accurate. Okay? All conclusions are based on actual evidence. Kasi nga, pinaghirapan nyo eh. Okay, accurate ito, investigation, nag-data gathering kayo. Yung paggawa ninyo ng data gathering, may protocol yon kung paano, step by step yon. Yan ang tinitingnan ng ethics committee kung step by step at ethical ba yung pag-data collection nyo. May mga tao ba kayong nasaktan? May mga tao ba kayong na-offend? Okay? Titingnan po lahat yan. Okay? So, research is patient and unhurried. Nagmamadali kami. Okay, talagang kailangan yung magmadali. Pero, okay, kung kailangan yung magmadali, dapat accurate yung ginagawa ninyo. Okay? Pag sinabi nating patient, kailangan sa first sem ngayon, okay, first sem po ngayon, kailangan po ay proposal defense na kayo. Ibig sabihin, ngayong first sem, sa finals, natapos nyo na yung pagsusulat ng research ng chapters 1, 2, and 3. Okay? Tapos, sa second sem, magde-data gathering na kayo. Pagkatapos po yung mag-data gathering, papastat nyo po yan. Kunwari, prelim, magde-data gathering kayo. Midterms, statistical treatment kayo. So, papadala nyo sa statistician. Mabilis lang naman sa statistician. Tapos, pagkatapos po nun ay isusulat nyo na yung results, chapters 4 and 5. Sa finals, defense na po kayo. Okay, DSEM yan ha. Okay, next. Research requires an effort-making capacity. Yan, kayo nga, di ba? Kayo po ay team. Kung sa research may team, sa clinic may team kayo, dito sa research meron din po kayong team. Okay? So, kailangan po ng oras, kailangan po ng manpower. Kaya, piliin ninyo kung sino yung mga makakasama ninyo sa research. Okay? Madaming nag-aaway na magkakagrupo. O ngayon, okay kayo. Diba? Sa clinic, wala masyado eh. Kasi individual naka-team kayo, pero yung requirement nyo, fulfill ninyo ng individually. Okay? Ako, clinician ako. Yung 50 patients ko, tinapos ko by myself. Okay? Pero kasama ko ang team ko in terms of groupings. Pero they will also help you in other ways. Pero pagdating sa research,
group kayo. This is a group research. Isang grupo po yan ng mga 5 to 6 or 7 students na kailangan ay pare-pareho po kayo ng ideas. So do not proceed with the research topic without the consensus of everyone. Kasi di ba parang minsan lalo na yung grupo na masyadong curious, ito gusto ko to, ito gusto ko to, hindi magkaintindihan kung ano ang topic. Okay? Kaya kailangan po mag-meeting kayong maigi. Kaya kami nagle-lecture ng ganito para makapag-isip kayo ano po ba yung dapat gawin. Okay? A good research must be smart. Ano po ba yung SMART? S, specific. M, measurable. A, attainable. R, realistic. T, time-bound. Ulitin natin, alam ko alam nyo na to. S, specific. Variables to be observed is indicated. Okay? So ngayon, very specific tayo about amblyopia. Sino ang subjects natin? Okay? So anong management ang gagawin? So dapat very specific ang research ninyo. Okay? Measurable. Variables can be measured. Kaya nga we encourage you to do quantitative research. Okay? Quantitative that entails numbers na kailangan pwedeng statistics. Okay? So medyo mahirap ang qualitative research. Okay, medyo mahirap ang qualitative research. Pero po, we do not encourage you na fully qualitative ang research ninyo kasi it is more on observation, tapos susulat ninyo ano yung mga na-observe ninyo. Medyo mahirap yan. So kung gusto nyo ng qualitative, you combine it with quantitative method. Combine. Pero not purely sa optometry. Okay? Attainable. Empirical data can be collected, variable can be observed. Ito po, yung data po ba natin, yung mga subjects na gusto po natin ay available? Kasi baka gumagawa kayo ng research. Kunwari, ang research namin is about eyelid scrub for patients with blepharitis. Parang ang hirap naman makakolek. Ang unang-una, ang hirap maghanap ng mga patients na may blepharitis. Okay, so pwede kayo, ito yung sinasabi ko na pwede kayong makipag-coordinate sa mga ophthalmologists kasi nandun nagpupunta yung mga patients. Kaso, tatambay ka doon para every time na may patient silang may blepharitis ay bibigay sa'yo. At syempre, papayag ba yung mga yon? Yung mga patients na yon? Kaya nga ako sa'yo nagpunta, doctor, ophthalmologist, kasi gusto ko itong ma-treat. Okay. Ay, subukan po natin yung nila under research. So, medyo may resistance. Pero may iba dyan na gusto. Okay, open yung minds nila sa research. So, maaaring makakuha kayo. Make sure lang na yung mga data, yung mga subjects ninyo ay can be collected. Okay, may sasabihin lang ako minsan kasi mag-i-innovate kayo o kaya mag-data collection kayo at ang subjects ay para mabilis na lang, mga optometry students na lang. Okay, minsan sinabi ng isang research panelist during the SBER na why not go to kunwari parang number of hours about yung effect ng devices sa yung blue light emission, ganyan among computer users. Aba, parang mabilis na lang yung mga optometry, students na lang, computer users din naman sila eh. So pumunta kayo dun sa mga mga kunwari gusto niyo ay call center. Kasi talagang yon. Wag yung kung ito yung pinakamabilis, parang medyo mako-question kayo doon. So punta kayo dun sa tamang lugar, tamang grupo ng mga tao para ma-attain niyo yan. Okay? Hindi yung dapat na kung sino yung malapit na lang. Okay? Letter R, realistic research daw is realistic. So practical methods available for observing and measuring the variables. So may mga methods ba? May mga laboratory ba na available? Okay? So may mga ba kayo? Yung mga dati medyo nahirapan kami dun sa honey May mga kasi, may mga honey na
yung anong tawag dun sa honey na ano na mahal na napakatagal bago nila na-acquire from Australia. Okay? So medyo nahirapan kami doon, so nagtagal pa, so nagantay ng matagal, hindi nakagawa on time. Okay? Kaya kailangan available. Magpo-formulate ba kami ng mga coming from extracts? Meron bang available na instrument sa mga laboratories natin, sa Centennial Laboratory ng CEU? Tingnan nyo muna. Or pupunta pa ba kayo sa DOST? Pupunta pa ba kayo sa UP para mag-conduct ng research na yun? Kasi wala po sa CEU. So, let's make this realistic. Kung meron naman, why not? Okay? So, kailangan available lang po sila for observing and measuring the variables. What else? Realistic. Realistic, pero mahal. Meron eh. Kunwari, may mga animals ba dito? Magko-conduct ng research among animals? May animal study ba dito? Medyo mahirap ang animal study ha. Unang-una, aside sa mahirap, mahal. Itong latest, nagpaano sila yung sa mga veterinary, 100K plus. Inabot sila ng 100K plus. Okay, so kaya kailangan po ay pag-usapan yung maigi. Time-bound, specification of time. So do not do longitudinal research. Yung mga, alam mo yung mga longitudinal research, yung mga research for myopia. Kunwari, gusto nyong sundan itong mga batang ito. Kunwari, mga from 3 years old. Okay, imi-measure nyo yung kanilang mga refractive error hanggang umabot sila ng 14 to 16 years old. Hindi pwede yun. 3 semesters lang naman kayo eh. Okay? Yung mga yon longitudinal research. So yung resulta ng myopia yun, ito yung grupo ng mga 3 years, 1 year old, 2 years, sinundan nila yan for 15 years. Sabi, hindi pwede yon kasi time-bound po tayo. So 3 semesters dapat tapos yung ito. Okay? Smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Okay? So ito po ang characteristics ng good research. Okay. Kayo naman, being the researchers, ano po ba dapat ang qualities po ninyo? Okay? Kailangan objective kayo. Unbiased. Okay? Must report whatever he finds even if it is not in consonance with his own expectations or preference. Objective lang tayo kung ano yung nakita ninyo. Ano yung example nito sa clinic? Kunwari nakita ko, retinoscopy. Uy, ito talaga yung nakita ko sa retinoscopy eh. Okay? Pagdating sa autoref, ay iba ang lumabas. Nung nag-subjective refraction ka, iba ang lumabas. So you may report it. Minus siya sa reti, plus siya sa autoref, plus siya sa subjective refraction. There could be an accommodative spasm. So ilagay nyo kung ano yung nakuha ninyo. So yun yung isang example. Okay, kunwari lumabas. There is no significant relationship between two variables. Kung ano yung variable ninyo? Kailangan nating baguhin kasi kailangan po nating kailangan resulta natin there should be significant relationship. Baguhin natin yung mga data natin. Bawal po yun, ha? May mga pipirmahan kayong mga ganyan, okay, na bawal po yun. So, alteration yan. So, kaya kailangan objective lang po tayo. You report. I-report ninyo whatever yung findings na nakuha ninyo. Okay, kailangan natin may critical mind, which motivates the researcher not to readily accept the method, result, and interpretation of data without subjecting them through analysis and reflection. Kunwari, lumabas na po yung result ninyo. Okay, kailangan i-justify po ninyo yung resultang yon. Okay? So, kailangan kayo magkaroon ng thorough analysis. So, kailangan magbasa kayo ng magbasa just to back up that particular result of your research. Okay? Ito yung result. Bakit kaya? Okay? So, kailangan po meron kayong isang bank ng mga related studies. Okay? Mga related literature about your research. Hanapin nyo po doon. Guys, kailangan may isang bangko kayo na nasa
G drive ninyo, ito yung mga banks of researches or mga references. So doon yung hahanapin. Ay, pareho ito yung lumabas doon sa result natin. Ito ang magja-justify doon. So meron kayong critical mind. Gina-justify nyo yung result ninyo. Okay, next, number 3, openness. Okay, allows the researcher to be questioned about his methods, data, and interpretations, and to consider suggestions that will improve and ensure the quality output. Okay? Anong ibig sabihin ng openness? Kayo, siguro baka may tinatago itong researcher na to Bakit? Kasi pagkagawa nila ng research, ayaw na nila i-publish. Ano yun? Gawa kayo ng research, ayaw nyo i-publish. Okay? Ayaw nyo rin i-present, ayaw nyo i-share with the public. Di ba yun ang ending ng research? Not only to do, not only to finish the whole manuscript, but you have to communicate it with you need to communicate it with a larger audience. Kayo ayaw nyo i-communicate sa larger audience at ayaw nyo ding ma-question. Okay? Take note, every time you communicate it with the experts, yung mga experts ay nagbibigay ng suggestions for you to improve your research. Kaya kayo kailangang mag-undergo ng proposal defense. Ayaw namin ng proposal defense. Paano kayo magpo-proceed kung ayaw nyo ng proposal defense? Kailangan open kayo for questions. Gumawa, na-approve na yung proposal ninyo, nagawa nyo na. Ayaw ko sumali sa SBER. Bakit? Ayoko lang. Okay, so hindi pwede. Kailangan mong sumalit, kailangan ma-question ka sa mga methods ninyo, sa mga results. Sa kailangan open po. Yung openness, na quality, kailangan nandyan. Resourcefulness encourages the researchers to seek out help and resources from all possible sources, not to limit himself to a few when more are available to him. Paano tayo magiging resourceful? Alam natin, mahirap ang buhay ngayon. Okay, ang mahal mag-conduct ng research, just like clinic. Sa clinic, nagiging resourceful na nga ang office Paano pagiging resourceful? Dapat di ba inopen na kayo sa mga laboratories? Yung mga prices ng laboratories ay student prices po. Okay? Sila na yung kukuha, sila na yung magbabalik. Pag sinabi nating student price, mas mura pa ang presyo na binibigay sa inyo ng laboratory kaysa sa mga optometrist. Kunwari ako optometrist, bibili ako ng certain lens. Ito yung presyo ko, optoprice. Pero kayo, students kayo, naiintindihan ng mga laboratories yun, may iba kayong presyo. Yun, pagiging resourceful ng optometry yun Okay? So kayo, paano kayo magiging resourceful? Sige nga, magbigay kayo. Sumagot, paano po magiging resourceful? Anyone? Nagising? Paano magiging resourceful? Tingin ko mga leaders lang nakikinig sa akin Okay, example, ang research ninyo is about lenses. Okay? About lenses po ang research. Kailangan po namin ng 100 pairs of this ganyan. Okay? Pwede kayong lumapit, pwede kayong sumulat for sponsorship. Okay? For sponsorship sa isang laboratory. Okay? Yung sponsorship na yon, kailangan merong memorandum of agreement na kailangan alam ng School of Optometry, alam ng advisor mo, alam ng lab teacher mo, alam ni Dean. Okay? Kasi this is an undergraduate research. Part po ito ng ninyo, ng curriculum po ninyo. At kailangan every time na may ganyan, nababasa ni Dean, nababasa ng advisors, kung whatever contract you are entering into. Kasi medyo mahirap kailangan no strings attached. Kasi pwedeng, makikipag-collaborate kami sa laboratory ito, pero there's a string attached. After ma-defend ito, papagamit namin yung mga products namin pagkatapos kami po ang magpa-publish. Kasi lalo na kapag maganda yung resulta. Tapos isa-cite kayo. So dapat mga walang ganon. Okay? So yun
tatandaan, yung pagiging resourceful ay merong responsibility na kasama. So you always need, at actually hahanapin naman ito ng ethics committee, yung MOA ninyo. Okay? Patience, o kailangan daw which enables the researcher to endure and be persistent no matter how slow, discouraging, and full with problems the work is. Alam ko maraming magiging problema dito sa research, hindi lamang yung mga kasama ninyo, okay, kundi yung marami kayong makaka-collaborate kasi dito. Kunwari kung mag-i-innovate kayo, yung engineer. Who else? Yung mga subjects ninyo kung saan magdi-data gathering kayo. So, kailangan ng patience. Pero yung patience ninyo ay kailangang umabot ng 3 semesters. Kailangan matapos kayo. Kasi nakalagay, and be persistent no matter how slow. Ay, talaga, sabi nyo, Doc, kailangan po patient kami. Dahan-dahan lang. Sa dahan-dahan ngayon, hindi nakapag-proposal defense ng first sem. Sabi nyo po, patient Hindi yun ang sinasabi ko ha. Kailangan time-bound po tayo. May oras. Okay? Logical thinking. Systematic in the conduct of research and in handling arguments against the conduct and results of the research. Okay? So, kailangan po natin ng logic dito. Kailangan may protocol. Hindi pwedeng nagja-jump doon. Kunwari, ginawa na lang natin. O, jump na tayo dito. Hindi po pwede yun, ha? Okay, kailangan meron kayong ability mag-handle ng mga arguments about your results. Okay? Yun po. Okay? Basta importante maging systematic kayo. Ethical. Ito ha, kailangan research nyo ethical. Not only in the conduct of research, that is, doing it as a planned and approved, but also in dealing with the research staff and people who will be sources and required information, of the required information. Yan, ito ang tinitingnan. After nyo kasi mag-proposal defense sa finals, isasubmit po natin sa IERB, Institutional Ethics Review Board ng Optometry. Okay? Ma'am, kami lang po ba yon? Hindi po. Lahat po ng nag-undergo ng research, whether undergraduate or graduate research, kailangan pong mag-undergo ng ethical approval. Okay? So, medyo matagal to. So, ito, kailangan ipakita nyo doon na merong that you are, wait lang. Okay, maingay, so sorry. That you are doing, let's pause for a while. So kailangan po na ethical ha.
ito naman machi-check naman ito kapag ka nag-submit kayo sa ethics committee, lalo na yung inyong consent form. You will create your own consent form na dapat lahat nandun sa consent form yung mga kailangan para maging ethical kayo. Okay? So, yun po. Okay, so what are the essential factors for effective research? 3 M yan. Aminin man natin, money. Okay? May money sa research, di ba sulat-sulat lang to? Aba, kailangan po natin ng pera kasi po, syempre may printing. Okay? So sa data collection, mamamasahe kayo papunta dun kung saan man. Minsan nagpapakain kayo sa mga subjects ninyo. Okay? So minsan naman, laboratory, may bayad yung laboratory. So kailangan po natin ng pera dito. Kailangan natin ng lalaki. Pag sinabi natin lalaki, manpower yon. Kaya yung mga kasama po ninyo, tingnan nyo ha, ang tawag nito, tingnan po ninyo ang ugali ng kasama ninyo. Kasi minsan, merong hindi sumasali. Okay? Pabebe, pabigat ba? So, imbes na makatulong, sasabihin niya, sagot ko na yung lunch nyo, sagot ko na lahat ng pagkain nyo, basta ako na bahala, pero hindi siya gumagalaw. So parang alam na natin ang ibig sabihin nun. So hindi pwedeng ganun dito, ha? Okay? Though this is a group research, magkakaiba pa rin po. Okay? So guys, ang attendance po natin ay graded. Okay? So every time na mag-meet tayo, that is equivalent to 3 points. So kapag kayo ay absent, di 0 kayo. Okay, kapag late kayo, 1 lang ang grade ninyo. Okay, so yung umattend 3 points. Bubuin natin lahat ng points na yon. Okay, materials, kailangan po natin yan for data gathering. Okay, just to give you an idea kung paano po nagaganap ang research process. Ganito po yon. Okay, paano po? We need to identify first the research problem. Yan yung ginagawa ninyo ngayon. Okay? Gusto ko mag-innovate ako. Ang problema dito sa mga trial case na to, masyado siyang bulky. Okay? Paano kaya siya mag-appear na ano? So that's your research problem. Okay? So, ang gagawin ninyo ngayon, you plan the research. Mag-literature review po kayo. Okay? Whatever your research is. Okay, so mag-literature review kayo. Tapos, ito, nakita ko na ang research gap. Pag nakita niyo na ang research gap, what is now our objectives? Ano ba objectives natin ngayon? Anong gusto nating patunayan sa research na to? Okay? Kung nakita niyo na yung research gap at mukhang kapareho ng research nung iba, pwedeng naman. Tingnan niyo yung objectives ng research na yon. Medyo i-pattern niyo doon, iba-ibahin niyo lang. Then, design the research. So, anong method ang gagawin ninyo? Paano yung protocol ng pagde-data gathering ninyo? Okay, so pwede yon. Planning. Okay? So, itong number 1, tsaka number 2, and number 3, and part of number 3 is chapter 1, 2, and 3. Okay, 1, 2, and 3 yan. Implementation of the research. Hanggang dito, magko-collect kayo ng data. Dito kasi designing the research, who are your subjects, saan research local, saan natin gagawin ang research na ito. Okay? Sampling techniques. May subject nga ako, paano yung sampling technique ko? Bago kayo magde-data collection, ayusin nyo muna yung design ng research nyo, including the ethical considerations. Okay? Then, data collection. Mag-collect kayo ng data, mag-process kayo at mag-analyze. This is yung processing and analysis, data collection, processing and analysis. Magkasama ito sa chapters 3, sa chapter 4 and 5, including the interpretation of results, report writing. Yan, ito 4 and 5 na yan. Yan, ito, chapters 1, 2, and 3, yung dalawa. Yung pangatlo po, chapters 4 and 5. And lastly, dissemination and utilization of research results. So you need to disseminate. So kailangan nyo pong i-report in a larger audience kung ano po. And
Utilization of research resource actually, kung innovation kayo, kailangan yung i-present ito sa mga stakeholders. Pwedeng kasi ang mga innovations natin ay up to magpa-patent, magpa-copyright, kailangan yung gawin. Okay? So before nyo, syempre gusto nyo i-produce ito. So kung gusto nyo i-produce ito, hindi nyo naman magagawa ng kayo lang. So kailangan nyo ng stakeholders. Okay? So yung mga manufacturers, kaso iingat lang tayo kasi syempre para hindi makuha yung ideas ninyo. Okay, at sila naman yun. Kasi ang ano niyo rito, kasi gusto ninyo, kunwari sila Joseph, kapag maganda ang naging resulta nito, ng research na ito, ay pwede ito for marketing. Okay? But take note, nasa academic kayo, kailangan yung makipag-coordinate with CEU, and CEU papunta sa sa mga stakeholders. So lagi kayo magpapaguide sa laboratory teacher and sa dean ng Opto. Okay? So, tapusin ko na ha. Medyo mabilis lang naman ito para ready na tayo for next meeting. Basta makinig kayo. Para nasa highway ako palagi. Okay? So, unang muna, you need to identify the research problem. Sinabi ko naman ito sa inyo kanina. So, ano ay yung 3 key elements ng research? You should have a clear research question. Okay? Meron kayo dapat na clear research questions. So, yung research questions nyo must be grounded on relevant theories. So, meron kayo theoretical framework. Okay? Sa chapter 1 yan. And yung kailangan yung may mga methodologies na kailangan kayo, appropriate methods, para, ito yung chapter 3, okay? Para makakuha kayo ng sagot. Okay? So ito yung 3 elements na dapat ginagawa po natin. So ang tawag natin dito ay research triangle. Okay, then, sabi ko dun sa number 2 natin, you need to plan the research. So, research requires a plan. So, ano ba yung objective ng research ninyo? Literature, review. Mag-review kayo ng literature, tapos yung protocol. Pag sinabi nating protocol, ano ba yung research design ninyo? Is this descriptive research, experimental, historical research, qualitative, quantitative research kayo. Ito po yung research design. Study site, yung research local ninyo. So yung dami, yung sampling technique po ninyo, kailangan po natin yan. And paano yung ninyo protocol ng recruitment? Bigla na lang bang, ikaw, halika dito, kasali ka. Meron din po, since this is systematic, meron din pong way of recruiting samples or subjects. Okay, so sample size, plan for data collection, kailangan din po yan, processing and analysis, and plan for dissemination and utilization of the research. Okay, so parang ito na yung mga yan, sinabi ko na sa inyo. Okay, so meron tayong 3 main types of research. We have the descriptive, the historical, and experimental. So, pag sinabi nating descriptive research, it describes what is. Okay? It aims to accurately and systematically describe a population, situation, or phenomenon. So, ang descriptive research, dinedescribe niya lang. O kunwari, ito yung isang grupo ng mga amblyopic patients. Ilan sa kanila ang lalaki, ilan ang babae. Ilan degree of amblyopia nila. Anong types ng amblyopia meron sila? Parang ganun lang. Tapos kino-correlate nyo lang sila sa mga variables. Okay? So, what is yung present condition nila? Answers what, where, when, and how questions, but not answers why questions. Yun ang descriptive research. Pag historical research naman, syempre historical, it describes what was. Anong nangyari? Okay? This is a process of collecting and interpreting data about past events or ideas in order to find how they affected the present events and ideas. Okay? So pwedeng ganito yung historical, ganito yung procedure nila dati. Okay, paano ngayon naapektuhan yon? Okay, kamusta ang optometry sa Philippines dati? Okay? Ngayon, kamusta siya ngayon? Okay, so historical research. Paano siya? Yung
paano nakaapekto yung pangyayaring yon sa kaganapan ngayon sa optometry. Yon, pwede yon. Okay? Bakit kaya pwede nang mag-open ng mag-open ng optometry clinic ang tawag nito? Mag-open ng optometry clinic ang mga non-optometrists. Ano ba yung history behind it? How does it affect yung present ngayon? Okay, so historical research yan. Medyo mahirap ang historical research kasi maaaring hindi nakasulat lahat. Kaya nga, di ba may mga mga pangyayari sa mga organizations, idinodocument nila at ipinapublish para yung mga optometrists, yung mga present optometrists ay matrace kung saan nagsimula ito. Okay, yun po ay historical research. Kaso minsan, hindi natin alam kung yung mga nakuha nating data ay accurate pa kasi baka yung mga ini-interview sa historical research ay mga wala na po dito, mga matatanda or mga matatanda na baka meron na silang konting dementia. So, medyo mahirap din ang historical research. And meron po tayong tinatawag na experimental research. It describes what will be. So maaring kayo, experimental ang gagawin ninyo. Researchers introduce an intervention and study the effects. So meron kayong intervention. So may ipapasuot kayong salamin. May papagamit kayong bagong device. Okay? So, anong epekto? So pwedeng i-compare nyo siya sa standard na device. Ngayon, meron kayong device na gagamitin. Experimental yan. Okay? It permits conclusions about cause and effects relationship between variables. Okay? So majority sa inyong tingin ko experimental. Okay. Ito medyo malapit na tayong matapos. Tapusin ko na ha. What are the steps in preparing a research proposal? Okay. Number 1, choosing a topic. Ito, applicable ito sa atin ha. Listing down working bibliography. So, pinagre-review kayo ni Doc G, literature review. So list down, you should have a bank sa G drive ninyo ng mga nakuha ninyo. Then, formulate the title. Pag sinabi nating formulate the title, that could be a working title na later mababago pa. Okay, then, magsusulat na po tayo ng chapters 1. Okay, the problem and its background. Ano po, ang title po ng chapter 1 is the problem and its background. Okay, meron tong introduction, meron tong background of the study, meron itong theoretical and conceptual framework, meron ding statement of the problem, as well as research objectives, meron tong hypothesis, meron tong assumption, significance, scope, delimitations, and limitations of the study. Ito yung sinasabi ko, hanapin nyo to sa chapter 1, yung limitations of the study. Definition of terms. Okay, ito po yung content ng chapter 1 natin. Next, you write chapter 2. Ang title po ng chapter 2 is Review of Related Literature and Studies. Okay, so introductory paragraph, may literature and study review. Okay, ang format po nito hindi katulad ng mga lumang format ha. Tuturuan kayo ni Doc G pagsulat ng chapter 2. And synthesis. So after yung masulat yon, meron kayong synthesis sa ilalim. Parang summary of what you have reviewed. Okay? Then, number 6, write yun chapter 3, methods and procedures. So, introductory paragraph, method of research, research locale, subjects of the study, sampling techniques, research instruments, validations of research instruments. Guys, kung kayo po ay maggagawa ng, may testing kayo, kailangan meron kayong result form, yung mga questionnaires ninyo must be validated. Tuturuan namin kayo later. Data gathering protocol, ano yung step-by-step procedure. Ethical considerations, ito yung kasama sa sa ethics and statistical treatment of data. Anong mga formulas yung gagamitin? Kaya sa pagsusulat po ng chapters 1, 2, and 3, you should have your own statistician. Ayan, may bayad yung statistician, kaya kailangan din ng money. Okay, sila yung magsasabi, this is the correct statistical treatment for your objectives. Okay? And these are the references of our lesson for today. 10:26 pa lang. So, natapos ko siya. Okay, guys, hindi tayo palaging online ha.
So I just choose na mag-online ngayon kasi kapag ka nag-face-to-face tayo, medyo matagal ang proseso. Pupunta pa po sa ano no, may mic test pa tayo doon. Sa room natin sa ano yon, MVH third floor. Okay, may mic test pa. Tapos maingay pa kayo, ang tagal magsimula, minsan sira yung microphone, minsan hindi pa kompleto. Okay, so ito I chose to do it online today just para make habol dun sa other sections. Okay? So, do you have any questions? Nung kayo ba ay tulog na naginip kayo, gusto nyo bang itanong kay Doc Agi kung anong ibig sabihin ng panaginip nyo? I do hope gising kayo ha. Okay, kasi po, meron po tayong quiz. Kayo pala, may quiz kayo next meeting. So that will be next Monday. Okay? So, yung mga natulog, malalaman natin yan sa next Monday kung sila ay nakinig. Yung mga matataas ang score, sila yung nakinig. So, yung mga kulelat ang score, sila yung tulog sa quiz natin. Okay, so with this, I would like to end the class for today. And alam ko meron pang meron palang may 10:30 na nag-duty. Ito pala tama ba may B1 na may clinic ng nakalimutan ko, sorry. Yes po, Doc. Pero sa next meeting, 11:30 po, Doc. no, what time? 11:30 po yung 11:30 start. naman pala. Okay, so pwede na po kayong lumabas. The class is dismissed. Bye! Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Bye! Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Yes, Melo.